Salamat, Panginoon, sa bagong pagkakataon na kami makapagtipon-tipon, Panginoon, makapakinig ng awiting para sa inyo, makapakinig, Panginoon, ng inyong mga salita, makapakinig, Panginoon, ng mga kwento ng kabutihan niyo sa buhay ng aming mga kapatid. Lumalapit po kami sa inyo sa araw na to, Panginoon. Ibinibigay po namin, tinataas po namin, Panginoon, sa inyo unang-una sa lahat ang aming mga puso, ang aming buhay, ang aming isipan, ang aming lakas, ang aming boses, Panginoon. Lahat ng ito, Panginoon, na ibinababa namin sa inyo. Nawa, Panginoon, gamitin niyo po kami ayon, Panginoon, sa kalalagaan na, Panginoon, ng inyong kaharian. Sinusuko po namin, Panginoon, sa inyo ang aming buhay at naway magamit niyo po kami ng ayon sa nais niyo po sa aming buhay. Kaya panalangin po namin, Panginoon, na aming mga kapatid na papunta pa lamang po dito, hindi po namin talaga makasama sa araw na ito. Naway ingatan niyo po sila, naway, Panginoon, sa mga pagkakataon na ito'y inaabot niyo po ang kanilang mga buhay. Alam po namin, Panginoon, na hindi man namin sila kasama physically, Panginoon, ngunit spiritually, Panginoon, naroon na may ginagawa kayo, nakakasama pa rin namin sila. Kaya taas po namin ang aming buhay namin sa inyo, Panginoon. Ito po, Panginoon, na aming panalangin sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Hallelujah. Alam niyo, mga kapatid, sige, upo na po tayong lahat. Maraming salamat. Sobrang nakakatuwa kasi habang tumatagal talaga, marirealize natin na sa buhay natin walang coincidence. Naniniwala ba kayo sa coincidence? Yung sa Tagalog, anong Tagalog ng coincidence? Nagkataon lang. Naniniwala ba kayo ng mga bagay-bagay nagkakataon lang? Sabi nga, di ba, siguro yung unang beses, pwede pa na nagkataon lang. Pag dalawang beses, kailangan medyo mag-isip-isip ka na. Pag pangatlong beses, pattern na yon. Pag apat na beses na, hindi kaya divine intervention na yun. Sa church na to, napatunayan ko yun ng paulit-ulit. Na pagdating sa Panginoon, walang coincidences, walang nagkataon lang. Alam niyo kung bakit? Kasi, wala ako, bukod kay pastor ngayong umaga, wala akong pinag-sharean ng magiging message ko. Bukod sa mga kapatid ko, dito sa church, wala nang iba. Pero alam niyo, mga kapatid, kung isa-summarize ko yung buong message ko para sa inyo sa araw na to, na pagkantahan na kanina. Yung naabutan namin na kanta, napakaganda. Talagang naramdaman ko siya eh. Bawat salita, kahit yung chorus lang na paulit-ulit. Napakaganda. Ano yung sabi doon? Ano yung chorus nung huli yung kanta? Sabi, sa iyong yakap, ako'y hindi na bibitaw. Tapos may isa pang line dun eh, yung sinabi, ginawa mo ang lahat kahit hindi man ako sapat. Gusto ko, mga kapatid, kung meron man kayong line na, siguro kunwari, burahin nyo na lahat ng maaalala nyo sa araw na to bukod sa isang line, yung line na yun. Yung ginawa mo ang lahat kahit hindi man ako sapat. Kalimutan nyo na lahat na ibang sasabihin, pero yung line na yun, naway maalala nyo. Ready na po ba kayo sa magiging message natin sa araw na to? Madamad lang. Maaari po ba ang lahat ay kumuha ng papel at lapis siguro, ballpen, o kahit na anong pwedeng panulat? Sige. Kung walang papel, lapis, kuha kayo ng bato sa labas para pang pukpok. Basta kahit na anong pwede niyong sulatan, mga cellphone. Ganyan, sige. Dahil meron akong mga itatanong sa inyo sa araw na to, mga kapatid, na nais ko na sagutin nyo ng totoo. Hindi ko yan titignan, pero alalahanin nyo na lahat ng isasagot nyo dyan, ikaw at ang Diyos ang nakakaalam. So, magsimula na tayo. Question number 1. If you were to ask the Lord for anything, what would it be? Kung meron kayong pwedeng hingin
na ano sa Panginoon, ano yun? Kahit na ano. Sige, bibigyan ko kayo ng mga 10 seconds. 1, 2, 10 seconds. Aba, talagang yung iba nag-iisip. Sige lang, isulat nyo lang ang inyong sagot. If you were to ask the Lord for anything, any one thing, what would it be? Ayan na po ang aking mga kapatid. Bakit kulang ng isa? If you were to ask the Lord for anything, what would it be? Sige, i-save nyo muna yung sagot nyo dyan. Mamaya babalikan natin yan. May ikwento muna ako sa inyo. Punta muna tayo sa Greece. Sa Greece. Kilala niyo po ba si Aesop? Isa siyang Greek storyteller. Nagkikwento, nagsusulat ng mga kwento. For sure, may narinig na kayo na kwento na sinulat niya. Ayan ang aking pang-apat na kapatid. Special mention. Balik tayo kay Aesop. For sure, alam nyo, may narinig na kayong sinulat ni Aesop. Hindi nyo lang alam na, Aesop pala pangalan na nagsulat niya. Pero for sure, may narinig na kayo. Alam nyo ba yung kwento ng Pagong at ang Kuneho? Syempre, ilang beses na natin nakwento dito, siya yung nagsulat nun. Alam niyo yung kwento nung yung bata na 3 beses siya nagsinungaling. Nagtawag siya ng, sabi niya, may lobo, may mga lobo. Alam niyo yung kwento na yon? Tapos nung may dumating na talaga ng mga lobo, wala na naniniwala sa kanya. Narinig yun na yon? Siya din nagsulat nun. May isa pa siyang kwento na sikat din. Siguro yung iba sa inyo na narinig na yon, siguro yung iba hindi pa. Kaya para sa ibang hindi pa, ikwento ko sa inyo yun. Yun ang ating magsisimula tayo sa kwento na to sa araw na to. Doon sa kwento na to na pinamagatang nang hingi ng hari ang mga palaka, narinig nyo na ba yun? Gusto ko yung kwento na yun. Nang hingi ng hari yung mga palaka. Isang araw, may mga palaka. Isang grupo ng mga palaka. Masaya silang naninirahan sa sapa. Masaya ang kanilang pamumuhay, meron silang pagkain, walang mga nagtatangka sa buhay nila, masaya sila. Kaso nga lang dumating yung araw na na-bore sila. So nanalangin sila sa Panginoon. Ang mga palaka nanalangin sa Panginoon. Sabi nila, Panginoon, gusto namin ng isang hari na mamumuno sa amin. Yun yung panalangin nila. So, ang Panginoon sa langit, pinakinggan ng mga palaka. Bagamat hindi niya maintindihan, bakit ninanais pa din ng mga palaka na magkaroon ng hari, maganda na yung pamumuhay nila. Tinupad niya yung panalangin ng mga palaka. So, isang araw, simula sa langit, papunta sa sapa ng mga palaka, may nalaglag na malaking lag. Ano yung lag? Kahoy. Kahoy, pisang kahoy, may nalaglag simula sa langit, papunta sa mga palaka. At nung nakita ng mga palaka yung kahoy na yun, nagdiwang sila. Kasi dininig ng Panginoon ang kanilang panalangin at binigyan sila ng hari. So, nagdiwang sila. Tinawag nila yung kahoy na yun na King Log. So, pinagdiwang nila si King Log. Araw-araw kasama nila si King Log. Masaya sila kasi may hari na sila. Malaki pa yung hari nila. Mas malaki sa kanila at mukhang matibay siya. Nga lang, pagkalipas ng ilang araw, bumalik na naman yung pagka-bore nila. Nainip na naman sila. Hindi inip yung term. Pero parang nawalan na sila ng interest dun sa hari na binigay sa kanila. Una sa lahat kasi, hindi naman nagsasalita yung kahoy. So, ang ginawa nila, lumapit ulit sila sa Panginoon, nanalangin ulit sila. Sabi nila, Panginoon, hindi namin gusto yung hari
na binigay nyo. Pwede magbigay kayo ng hari sa amin. Yung matapang, yung mamumuno sa amin. At alam nyo mga kapatid, dininig ng Panginoon ang kanilang panalangin. Isang araw, may dumating na bagong nilalang sa sapa ng mga palaka. Alam niyo kung ano yun? Isang tagak. Alam niyo ba kung ano yung tagak? Crane. Heron. Isang uri ng ibon. Anong mangyayari kapag hinarap mo ang isang tagak sa harapan ng mga palaka? Ano? Kakainin. Ano sa tingin niyo yung naging reaksyon ng mga palaka? Natakot. Eh di ngayon, nagsisi sila. Kahapon, tinesting ko na tong message na to sa mga kapatid ko. Kasi alam niyo mga kapatid, bago niyo mapakinggan dito, narinding na sila sa akin. Mga sila yung mga tester, mga gininipig ko na sila. Eh kahapon, isa lang yung available na ginipig, si Sister Claire lang. So magkatapat kami ni Sister Claire, talagang Sister Claire. Kung hihingi ka ng anong bagay sa Panginoon, anong hihingi mo? Tinanong ko na siya. Ang ganda ng sagot niya. Talagang halatang nagdodoktor, ang healthy ng utak. Huwag na lang natin mag-usapan yung ibang bagay. Ang ganda ng sagot niya sa tanong na anong hihingin mo sa Panginoon. Kung kahit na anong pwede mong hingin sa Panginoon, talagang sabi niya, ito yung hihingin ko sa Panginoon. Kasi kapag ito yung hiningi ko sa Panginoon, kasama na to, kasama na to, kasama na to. Sunod na to. Tapos hanggang dulo, magiging successful. Ang ganda ng sagot. Parang nung tinanong ng Panginoon si Haring Solomon. Anong sagot ni Haring Solomon? Gusto niya ng karunungan. Gusto niya ng wisdom. Na ang ganda ng sagot ni Haring Solomon. Kasi hari siya eh. Yun yung pinakakailangan niya eh. Diba? At na-impress yung Panginoon. Anong ginawa ng Panginoon? To reward him, kahit yung mga hindi niya hiningi, binigay sa kanya. Ang ganda, di ba? Pero alam niyo mga kapatid, the reality is that for every 10 person that you will ask this question, siguro makakatagpo ka lang ng mga 2 o 3 tao na makakasagot sa'yo ng ganito. Paanong ganito? Yung sagot na hindi pa ngayon lang. Yung sagot na hindi lang para sa araw na to, pero sa mga susunod pang araw. Yung kahit na maubos yung immediate na ibigay sa kanila, sa mga susunod, meron pa rin sila. At hindi naman natin masisisi yung natitirang 7. Diba? Kunwari, nagtanong ka ng 10. Yung 7 ibang isasagot mo, immediate answer. Kapag tinanong mo sila kasi ang ganda ng tanong eh, diba? Nakaka-overwhelm yung tanong eh. Kapag meron kang pwedeng hingin sa Panginoon na kahit na ano yun? Kadalasan, ang utak natin pupunta agad sa mga bagay. Number 1, pera. Kasi lahat ng tao kailangan ng pera. Walang tao na hindi kailangan ng pera. Lalo na sa panahon ngayon na lahat ng bagay nagmahal na. At nagmamahal pa. At magmamahal pa. Lahat tayo kailangan natin ng pera. So, syempre, kung may way para magkapera, ikagrab natin. Ano pa yung ibang mga sagot na posible bukod sa pera? Gusto kong maging sikat. Gusto kong maging makapangyarihan. Gusto kong maging kilala ko ng lahat. Ano pa? Gusto kong mahalin ako ng mahal ko. Gusto kong maging crush ako ng crush ko. Alam niyo mga kapatid, may trick dyan eh. Merong best way para masagot natin itong tanong na to ng maayos, ng maganda, ng katulad nung kung paano sumagot si Haring Solomon.
bago natin sagutin yung tanong na anong nais kong hingin, anong hihingin ko sa Panginoon, i-analyze muna natin ang sarili natin. Sa paanong paraan, itanong mo muna to sa sarili mo. Ang Diyos ba ay nasa buhay ko? O maaari bang sabihin natin, tanungin natin yung lahat, ang Diyos ba ay nasa buhay ko? 1, 2, 3, go! Ang Diyos ba ay nasa buhay ko? Kapatid, ang Diyos ba ay nasa buhay mo? Ang Diyos ba ay nasa puso mo? Nasa isip mo? Bago mo sagutin yung tanong na anong hihingin mo sa Panginoon, tanungin mo muna yung sarili mo. Ang Diyos ba ay nasa buhay ko? Kasi mga kapatid, ito ang katotohanan. Tayong mga tao, ang buhay natin, ang puso natin, tayo ay parang itong baso na to. Para tayong baso na may basag. Para tayong supot, plastic, na may butas, na may laslas. Para tayong banga na may butas. Na kahit na anong ilagay mo dyan, kung may butas yan, kahit kailan hindi ka mapupuno. Ang buhay mo, kahit gaano ka perpekto sa labas, kasi maganda ka, gwapo ka, makapangyarihan ka, kilala ka ng lahat, sikat ka, mayaman ka, kung wala ang Panginoon sa buhay mo, hindi ka pa rin kumpleto. Ang hilig natin sinasabi na nobody's perfect. Diba? Nobody's perfect. Naniniwala ba kayo doon? Totoo naman. Lalo na kung titignan mo yon sa point of view ng mundo, walang perfecto. Kasi meron tayong definition ng perfection. Meron tayong checklist sa utak natin na in order to be perfect, you have to be beautiful physically, you have to be known, you have to be rich. Pero alam niyo may mga kapatid, pwede din naman tayong maging perfecto nang wala tayo ng mga bagay na yon. Paano? Basta ang Panginoon ay nasa buhay natin. Kahit na anong kakulangan ang meron tayo sa pananaw ng mundo, kumpleto tayo. So ask yourself first this question. Do I have the Lord in my heart? Kasi as long as the answer is, wala. Wala. You will always go hungry. Lagi kang magugutom. Lagi kang magkukulang. Lagi kang hindi mapupuno. You will never be enough. So ask yourself first, do I have God in my life? Balik tayo sa kwento natin sa araw na to. Alam niyo mga kapatid, nakakatuwa. Kasi bukod sa mga palaka, meron pang group ng mga tao na nanghingi ng hari. Sino yun? Sino yun? Abay, natatakot ang sagot. Sino pa mga taong takot? Sino pa mga taong nanghingi ng hari? Ang mga? Yon. Ang mga Israelites, ang mga Israelita, nanghingi sila ng hari. Ngayon mag-recap tayo. Dahil etong message natin mga kapatid sa araw na to, kumbaga conclusion na lang para, welcome po, good morning. Sa 3 linggong nagdaan. So balik tayo sa pinakaunang Sunday ng February. Si Pastor Red, tinalakay ni Pastor Red ang buhay ni natatakot sumagot. Ni Haring Saul. O, sige, kahit isulat yun na lamang, babasahin ko. Punta tayo na mabilis sa 1 Samuel, chapter 8, verses 5 to 9. 1 Samuel 8, 5 to 9.
Sabi doon, at babasahin ko po ng English kung okay lang po. Sabi po doon, they said to him. Sino yung they? Yung mga Israelita. Sino yung him? Si Samuel, Propeta Samuel. They said to him, you are old, and your sons do not follow your ways. Now, appoint a king to lead us, such as all the other nations have. But when they said, give us a king to lead us, this displeased Samuel. So he prayed to the Lord, and the Lord told him, listen to all that the people are saying to you. It is not you that they have rejected, but they have rejected me as their king. Verse 8, as they have done from the days I brought them up out of Egypt until this day, forsaking me and serving other gods, so they are doing to you. Now listen to them, but warn them solemnly, and let them know what the king who will reign over them will claim as his rights. Noong nanghingi ng hari ang mga Israelita, hindi sinagot ng Panginoon outright no yung request nila. Hindi siya agad humindi. But instead, sinabihan niya si Samuel na sabihin mo muna sa kanila kung anong klaseng hari yung makukuha nila kapag ginusto talaga nila tong kahilingan na to. At ginawa ni Samuel. Sinabi niya sa mga tiga-Israelita na kapag ginusto niyo talaga to, ganitong klase ng hari yung makukuha niyo. Haring mahigpit. Ito yung mga hihingin niya sa inyo. Hihingin, nanakawin, kukunin. Ito yung mga ire-require niya sa inyo. Magiging ganito kayo ng hari na ito. And in a perfect world, mga kapatid, in a perfect world, kung iisipin natin, kapag sinabihan ka ng ganon, syempre mag-iisip-isip ka, di ba? In a perfect world, ang magiging proper response doon ay hindi na. Ayoko na pala. Hindi pala maganda. Okay na pala yung buhay natin ngayon. In a perfect world, ang gagawin nila humingi ng tawad sa Panginoon for their foolishness. But this is not a perfect world. If you would think that they would think twice, that they would rethink their request, you would be wrong. Sinabi na sa kanila, pag pinilit mo to, masasaktan ka. Pinilit pa din. And so Samuel explained to them exactly what kind of king they will be getting. 1 Samuel 8:19 to 22 says, but the people refused to listen to Samuel. No, they said, we want a king over us. Then we will be like all the other nations with a king to lead us and to go out before us and fight our battles. 21, when Samuel heard all that the people said, he repeated it before the Lord. The Lord answered, listen to them and give them a king. And so, kung paanong yung mga palaka, binigyan ng kanilang hari, ang mga Israelita nagkaroon din ng hari. Ang kanilang pinakaunang hari, si Haring Saul. And at first, he was everything they were asking for. They were asking for. Keyword at first, sa simula. Ito mga kapatid, yung nais kong maalala nyo, lalong-lalo na't malapit na naman ang eleksyon. Just because someone was appointed king
or president, that doesn't mean that they have God's favor. And so, nagkaroon ng King Saul, ang unang hari ng Israel. And for a while, he was okay. Pero dahil wala ang pabor ng Panginoon sa kanya, yung guidance ng Panginoon sa kanya, ano nangyari? Enter David, pangalawang hari ng Israel. Napakaganda ng title niya. Tinawag siyang a man after God's own heart. 1 Samuel 13:14. Under King David, na-unite ang lahat ng tribes ng Israel. Naging united ang Israel. And after King David comes King Solomon, yung anak niya, kay Bathsheba. Si King Solomon. King Solomon na tinaguri ang matalinong hari. Hindi lang siya basta wise. Yung wisdom pa ng Panginoon yung nasa sa kanya. At during the reign of King Solomon, nag-prosper ang Israel. So siguro, Saul, David, Solomon, pataas doon yung kumbaga prosperity, golden age ng Israel. Talaga naman nag-boom yung economy ng Israel. Napakaganda. Kasi itong dalawa, si David at saka si Solomon, nasa sa kanila na yung favor ng Panginoon, nasa kanila yung wisdom ng Panginoon. But then again, mga kapatid, just because they were kings, doesn't make them any less human. Ano ibig sabihin nun? Hindi porket hari, hindi porket presidente, hindi na siya nakakaangat sa atin. Tao lang din sila. And this instance, itong dalawang tao na to, si David at saka si Solomon, although the appointance, the favor of the Lord is with them, they still sinned. Sa papaanong paraan nagkasala si David? Nung inagaw niya ang asawa ng iba. Ang lakas makakay-drama, di ba? Inagaw niya ang asawa ng love at first sight siya kay Bathsheba. Pero may asawa na. So, anong naging pagkakasala niya doon? Hari siya! Anong pagkakasala niya doon? Katatauhan niya yun. Anong pagkakasala niya? Pinapatay niya yung asawa ni Bathsheba. Minisuse niya, ginamit niya sa mali yung power na pinahiram sa kanya ng Panginoon. Si Solomon, wise na tao. Ito yung trick question. Si Solomon, ano ang kanyang pagkakasala? Ano ang kanyang kasalanan? Si Solomon, sumamba sa Diyos-Diyosan. Sabi sa 1 Kings 11:2, sabi doon, they were from nations about which the Lord has told the Israelites, you must not intermarry with them because they will surely turn your hearts after their gods. Ito yung key point dito eh. Nevertheless, Solomon held fast to them in love. Ang malaking pagkakasala ni Solomon, partly, ang part ng kasalanan niya, nag-asawa siya ng nasa labas. Ibang religion, iba ng Diyos. At hindi lang siya basta nag-asawa. Nag-asawa siya ng madami. 700 na? Madami na nga yung legal, paano pa kaya yung illegal?
Ang pinakamalaking pagkakasala ni Solomon, alam niyo mga kapatid, bukod sa binrake niya na nga yung utos ng Panginoon na huwag kang mag-aasawa ng tigalabas dahil may iba silang Diyos, ang pinakamalaking pagkakasala niya, ginamit niya yon. Nagamit niya yon yung pag-ibig ba? Na-compromise yung relationship niya with God. Sabihin na natin, sige, na cherish niya yung mga asawa niya. Maganda yung relationship niya sa mga asawa niya. Pero yung relationship niya with God, na dapat pinakauna sa lahat, na compromise. Solomon sinned when his love for his wives blinded him, muddled, maputikan, madumihan his devotion and relationship with the Lord and turned to idolatry. Yan yung pinakamalaki niyang pagkakasala. That he turned to idolatry. Ang ganda na ng relationship niya with God. Pero dahil yung relationship na meron siya sa mga asawa niya, naging paraan ng kaaway para, kumbaga yung relationship ni Solomon with God na hindi na maging okay, doon siya nagkasala, doon siya nagdulas. Gusto ko yung term kanina, doon siya nasemplang. Semplang ba? Doon siya nasemplang. Ito ba, bibilis tayo. Kasi first week, si King Saul, kay Pastor Red. Second week, kay Pastor Val, si King David. Si third week, last week, si Pastora Dulce. Si King Solomon, si Jedediah. Magpa-fast forward na tayo para makapunta na tayo sa main topic. Introduction pa lang tayo mga kapatid. Main topic ng discussion natin. Mag-fast forward tayo mabilis. Nung namatay si King Solomon, alam niyo nangyari mga kapatid. Ang nag-inherit ng kanyang throne ay ang kanyang anak na si Rehoboam. And sa madaling salita, he's not a good king. Not a good king. Hindi lang siya bad king. Nang dahil sa kanya, alam niyo kung ano nangyari? Sa lolo niya, kay King David, nabuo ang Israel. Nang dahil kay Rehoboam, yung nabuong Israel na yon, nahati na naman. Nahati sa gitna. So, nagkaroon ng North and South Israel. Nahati yon bakit? Kasi yung pagkakamanage niya, yung pamumuno niya bilang hari, hindi maganda. Kaya nag-aklas yung mga tao, yung mga tiga Northern Israel, nag-decide sila na ayaw namin sa iyo. Hindi ka magandang hari. Hindi ka okay na hari, kaya mag-decide na lang kami na magtatag ng sarili naming kaharian. At nagkaroon ng Northern Israel. 10 kings later, sino yung unang hari? Si Saul, pangalawa si David, pangatlo si Solomon, pang-apat si Rehoboam. 10 kings later, sabihin natin na ang isang hari, ang kanilang reign ay naglalas ng 20. O sabihin natin, 20 years. Math people. 20 times 10, 200. Oh, galing ko. 200 years later, habang sa reign ng Northern King na si King Jeroboam, dito nabuhay si Prophet Hosea. So, ang magiging topic natin sa araw na ito, mga kapatid, ay si Prophet Hosea. Prophet Hosea is a prophet, not a king. Huwag tayong ma-confuse kasi ako medyo na-confuse ako simula eh. Kasi ang daming Hosea sa Bible eh. Nagsusulat ako, ang sinusulat ko si King Hosea. Tinanong ko yung si Pastor, sino sa akin? Prophet o king? Prophet. Ay, mali. Doon tayo kay Prophet Hosea. Prophet Hosea lived during the reign of King Jeroboam. King Jeroboam, alam niyo mga kapatid, siya yung 13th, 1-3 na hari ng Israel. At he's an okay king. Nung time niya, nag-prosper muli ang Israel.
ang northern part ng Israel nag-prosper. And sabi sa ibang mga pag-aaral, next to David and Solomon, si Jeroboam yung pinaka-okay na king ng Israel. Pero nung panahon niya, kahit na okay king siya, kasi okay yung economic aspect ng Israel, prevalent yung anong tawag dito? Exploitation ng mga mahihirap and social injustice. King Jeroboam is the fourth king of House Jehu. King Jehu, siya yung ika-10 hari ng Israel and is known for his idolatry. Idolatry, mga kapatid. When someone gets put into a role for too long, alam niyo kung anong nangyayari? Na-absorb sila ng role na yun. Masaya maging artista. Kasi iba't ibang mga characters yung magaganapan mo. Pero mag-ingat ka kasi habang gumaganap ka ng ibang character, baka makalimutan mo na kung sino ka talaga. And for these kings, yung mga kings sa susunod, hanggang sa mga namumuno sa panahon natin ngayon, mga kapatid, ito yung problema. Itong mga hari na to, nakalimutan na nila na tao lang din sila. Kasi ang taas ng pinaglagyan sa kanila, na-confuse na nila yung identity nila to be God. Idolatry, ito yung kadalasan, hindi lang kadalasan. Laging nagiging kasalanan ng mga nangunguna ng mga bansa. Either sasambahin nila yung sarili nila, sasambahin nila yung trono, o sasamba sila ng Diyos-Diyosan para makuha nila, makip nila yung power na meron sila. Alam niyo, magandang example doon. Kilala niyo ba si Putin? Presidente ng Russia. Alam niyo ba kung kailan siya nagsimula maging presidente ng Russia? Hulaan niyo. Bigyan niyo ako ng random na taon. Alam niyo na? Bigyan ng prize yun. 2,000! Anong taon na? 2025. Ilang taon na siyang namumuno bilang hari? Bilang presidente? 25. Bago siya maging presidente, naging prime minister muna siya ng ilang taon. Illegal yun, pero binago niya yung batas para sa kanya. Ito yung mahirap pag binigyan mo yung tao ng kapangyarihan. Kakainin siya ng kapangyarihan na yun. Kapag nilagay mo yung tao sa taas, makikita niya na, ay, ang ganda pala ng view dito. Dito na lang ako. Yun yung pinakamalaking kasalanan na pwedeng magawa ng tao, ang isipin na sila ay maging Diyos. Dahil tayo ay nilalang, kahit kailan hindi tayo magiging kapantay ng naglalang sa atin. Napakarami ng hindi lang tao ang bumagsak dahil dito. Si Satanas, ito yung kinabagsak niya, di ba? Unang-una pa lang, bago pa lang magawa yung mundo, issue na to. Issue pa din to. Yung tanong ko kanina, mga kapatid, question number 1, if you were to ask the Lord for anything, what would it be? Question number 2. Have you ever been betrayed? Ano sa Tagalog ng betrayed? Hindi lang basta lokohin ang betrayed eh. Lokohin kasi parang masakit na siya. Pero pag sinabing betrayed, taksil, pinagtaksilan ka, tama ba? Taksil? Pinagtaksilan ba ang betrayed? Ang betrayed kasi mas malalim pa. Nasubukan nyo na bang mabetray? Anong pinakamasakit na part ng betrayal, kapatid? Pinakamasakit na part ng betrayal, ito yun ang gagaling sa tao. Hindi to na, sa taong hindi mo inakalang panggagalingan ito.
Ang betrayal hindi manggagaling sa kaaway mo. Kasi para ka mabetray, kailangan muna pinagkakatiwalaan mo yung tao. At sino pinagkakatiwalaan mo? Kaibigan mo, yung malalapit na kaibigan mo, pamilya mo, syempre ilalagay mo yung trust mo sa kanila kasi sila yung malapit sa'yo, di ba? First part ng betrayal ay nanggagaling mo sa pinakamalalapit sa'yo. At mas malapit sa'yo yung tao, mas masakit. May prerequisite ang betrayal, yung trust. At kung umbrella ang betrayal, meron pang mas malalim doon. May mas masakit pa sa betrayal. Alam niyo kung ano yun, mga kapatid? Ito yung question number 3. Have you ever been cheated on? Have you ever been cheated on? Bakit mas masakit ang cheating sa betrayal? Betrayal requires trust. Cheating requires trust and love. It requires trust and love. Kailangan in a relationship kayo para masabing may mag-cheat. Kasi sa relationship, dalawa lang yan. Kapag may sumali ng iba, hindi na yun yung tamang number ng participants sa relationship. Nasira na nga yung trust, nasira pa yung love. Have you ever been cheated on? Nasubukan niyo na ba na pumasok kayo sa relationship kung saan nagloko yung partner niyo? Anong pakiramdam? In a scale of 1 kung saan nakurot ka, to 10 na sinuntok ka, gaano siya kasakit? 100, no? Kasi yung mga physical na sakit, maghihilom yan. Magpapasa, pero maghihilom. Pero sa aspetong pag-ibig, yung emosyon, mas masakit yun eh. Ang sakit, di ba? Anong ginawa mo? Pinili mo ba? Di ba, nagloko na yung partner mo. Pinili mo ba na patawarin siya? Bigyan ng another chance? O pinutol mo na yung relationship? Dalawa yung binigay ko. Dalawa yung binigay kong posibleng sagot. Ang naririnig ko, tama. Ito yung reality, mga kapatid. Cheating is a choice. Kanina na pag-usapan natin yung mga coincidence. Cheating is not a coincidence. It doesn't happen spontaneously. Spontaneously meaning biglaan lang. Parang naisipan kong mag-cheat. That doesn't happen. That is the most foolish thing you can ever say. Hindi ko ito pinagplanuhan. Na ano lang ako, lasing, ganyan. Cheating is not spontaneous. It requires time. It requires effort. It requires what? Thinking. Hala, kailangan kong burahin yung mga message ko. Kasi pag nakita niya to, pag-iisip siya. Pag nag-isip siya, susundan niya ako. Kapag sinundan niya ako, baka mahuli ako. Eh di nag-isip ka. Pinagplanuhan mo. Hindi spontaneous yun. Ang spontaneous, kapag kunwari may hinagi sa'yo, nasalo mo, nasalo mo siya, spontaneous, biglaan, hindi din plinano, sadyang astig lang ako. Cheating is an option, is a decision. Fourth question ko sa inyo, mga kapatid. If you saw the cheating from a mile away, kapag, kunwari, bago ka pumasok sa relationship, kunwari lang, ako na lang, sige, ako na lang. Wala akong relationship ngayon. Pero isang araw, may nakilala ko. Oo.
Kunwari lang. May nakilala ko kunwari. Kunwari lang naman. May nakilala ko kunwari na lalaki. Tapos parang nagustuhan ko siya. Tapos kino-consider ko na maging seryoso kami in a relationship. Pero bago pa man talaga ako makasagot ng oo, sige, maging magnobyo tayo, nalaman ko na meron na pala siyang iba. So, pero mga kabayan, example lang. Kung kayo ako, anong gagawin nyo? Ulitin ko kung kayo ako, anong gagawin nyo? Pipiliin ko ba na pumasok pa din dun sa relationship? Bigyan ko ng chance yung posibleng mangyari? O lalayo na ako? Kung kayo ako, anong gagawin nyo? Wala, yun yung sabi na wala pa man, tapos na. Diba? Kasi yan yung smart thing to do, diba? Alam mo na masasaktan ka eh. Bakit mo pa i-invest yung effort, yung emotion, yung time mo doon sa tao? Alam mo na wala din namang pupuntahan yung relationship na yun. So yun, tayo dun buo tayo yung decision natin na hindi na tayo mapasok sa relationship, diba? Let's go back to Hosea. Alam niyo mga kapatid, basahin natin ang Hosea 1 verse 2. Hosea 1 verse 2. Sabi dito, when the Lord began to speak through Hosea, the Lord said to him, go marry a promiscuous woman and have children with her, for like an adulterous wife, this land is guilty of unfaithfulness to the Lord. And so Hosea married Gomer, and with her they had 3 children. Alam niyo mga kapatid, yung situation na kunwari kanina, tinutuon ng Panginoon kay Prophet Hosea. At alam niyo mga kapatid, kahit na alam na ni Hosea yung mangyayari, sinunod niya yung utos ng Panginoon. Inasawa, ano yung mas magandang term sa inasawa? Nakipagkasal, hindi yun yung magandang term. Pinakasalan niya si Gomer. Si Gomer, alam niya na yung pagkatao ni Gomer na ito yung tipo ng tao na hindi to nakokontento sa isa. Pero pinakasalan niya pa rin si Gomer at nagkaroon silang 3 anak. Ang 3 anak na yon ay ang una, panganay, lalaki, Jezreel. Ibig sabihin ay, I will punish the house of Jehu. Background mga kapatid, house of Jehu, kung merong isang salita to describe them, it's idolatry. And put an end to the kingdom of Israel. Pangalawang anak, si Lo-Ruhamah, babaeng anak. Ang ibig sabihin ng Lo-Ruhamah ay not loved. Dahil ang sabi ng Panginoon, I will no longer show love to Israel. Pangatlong anak, si Lo-Ami, lalaki. Ang ibig sabihin ng Lo-Ami ay not my people. Sabi ng Panginoon, you are not my people and I am not your God. Muli, tatanungin ko kayo mga kapatid, if you were Hosea, would you enter this kind of relationship at all? Nakikita ko yung mukha ng ibang tao dyan, sabi lang, alam ko na may pinagdadaanan ka, kapatid. Surely not, di ba? Kasi smart tayo matalino na tayo Siyempre hindi. Sino nga na bang tao papasok sa relationship kung saan sila ay masasaktan lang? Pero ito yung catch, lalo na sa mga relationship sa panahon na to. Sa simula, okay ang lahat. Siyempre, kapag nanliligaw, ang ganda ng mga salita, mga kumain ka na ba? Kapag hindi ka kumakain, kumain ka na, ayoko nagugutom ka.
Tulog ka ng maaga, pagkagising mo kinabukasan, text mo ako agad. Di ba? Ang ganda! Nakakakilig! Nakakakilig, di ba? At tayo naman, kinakagat natin yun. Talagang kinakain natin yung mga mabubulaklak na salita na yun. Di ba? Lalo na kapag may mga kasama pang regalo, di ba? Papadala ka ng bulaklak, papadala ka ng pagkain, papadalan ka ng mga stuffed toy, kiligin ka, isipin mo, dako, eto na nga, siya na nga. Pero yun yung nakakatakot. Yun yung nakakatakot. Kasi sa simula, syempre maganda ang lahat. Hindi mo naman alam na bandang dulo, bubugbugin ka din pala ng tao na to, di ba? Kaya alam nyo mga kapatid, yun yung nakakagalit. Lalo na pag sa balita, nakakapakinig ka ng mga balita kung saan yung mga babae umiiyak kasi bugbog sarado sila. Tapos sila pa yung huhusgahan ng mga tao, sabihin, bakit mo pinakasalan? Bakit mo ninobyo? Ano, kulay asul na nga yung pagkatao niya. Bubugbugin mo pa siya ng mga salita mo. Isipin mo, walang taong mananakit sa simula. Bago niya gawin yon, kukunin niya muna yung loob mo. Siyempre. Pero mabalik tayo. Why did God specifically ask this of Hosea? Simple lang, to send out a message. May tatlong parts yung message na yon. Yung cause and effect, the consequences, and the restoration. Cause and effect, consequences, restoration. Number 1, cause and effect. Ita-title natin tong Law of Interaction. Narinig niyo na ba yung Law of Interaction? Sa science tayo ng mabilis. Law of Interaction is Newton's third law of motion, which states that all interactions involve equal and opposite forces. Kung gaano kataas ang lipad mo, ganon din kataas ang ibabagsak mo. Mas nagkakasala ka, mas mahirap kang makakabalik. Pag sinampal kita, kung gaano kasakit yung mukha mo, ganon din kasakit yung palad ko. That's the law of interaction. Hosea 7:11-16, pakisulat na lamang po. Babasahin ko lang na mabilis. 11, Ephraim is like a dove, easily deceived and senseless. Now calling to Egypt, now turning to Assyria. When they go, I will throw my net over them. I will pull them down like the birds in the sky. When I hear them flocking together, I will catch them. 13, woe to them, because they have strayed from me. Destruction to them, because they have rebelled against me. I long to redeem them, but they speak about me freely. They do not cry out to me from their hearts, but wail on their beds. They slash themselves, appealing to their gods for grain and new wine, but they turn away from me. I trained them and strengthen their arms, but they plot evil against me. 16, they do not turn to the Most High. They are like a faulty bow. Their leaders will fall by the swords because of their insolent words. For this, they will be ridiculed in the land of Egypt. Nang hingi ang mga palaka ng hari, dumating ang isang taga, nakain sila. Cause, nang hingi sila ng hari. Hindi lang sila nanghingi ng hari, nangulit sila para magkahari. Effect, nakain sila. Simple lang. Gumawa ka ng kasalanan. Kahit hindi ka man mahuli, nasa buhay mo na araw-araw nininervyos ka kasi ayaw mo mahuli. Cause and effect. Number 2, beware of the aftershocks. Di ba pag lindol, ano yung worst part ng lindol? Hindi lang naman yung shaking, yung aftershocks. After ng cause and effect, hindi matatapos doon. Laging meron pang consequences. For every decision we make,
Whether good or bad, kailangan nating harapin ang consequences. Hosea 8:7, they saw the wind and reaped the whirlwind. The stalk has no head, it will produce no flower. Were it to yield grain, foreigners would swallow it up. Best example of this is if kunwari, lactose intolerant ka. Alam niyo ba yung mga lactose intolerant na tao dito? Hindi. Alam niyo ba kung ano yung lactose intolerant? Hindi nila, yung tiyan nila hindi kaya mag-process ng gatas. Pag uminom sila ng gatas, buong araw na silang nasa CR pagkatapos doon. Yun yung lactose intolerant. Isipin mo ganito, lactose intolerant ka, hindi ka pwedeng uminom ng gatas. Pinilit mo na uminom ng gatas. Kaya, huwag kang magtataka bakit 24 hours pagkatapos kang uminom, nasa CR ka pa din at sakit na ng likuran mo. Effect lang yun. Ano pa yung consequence? Nagloloko na nga yung tiyan mo, ang sakit na nga ng likuran mo, ang daming oras pang nawala sa'yo. Yung mga susunod na oras pa pagkatapos nun, groggy ka. Wala ka ng lakas. Yun yung consequence. So, wag nating i-confuse mga kapatid, na basta may ginawa ka, pagkatapos nun directly, yung consequence hindi. Cause, effect, and then there's consequence. Number 3. Oh, ito yung maganda. The buzzer beater. Cause, effect, consequence. Pero sabi nga sa kanta kanina, ginawa mo ang lahat kahit hindi man ako sapat. Cause and effect and consequence. Kung marirealize mo sa gitna ng tatlo na yon, yung kamalian mo at bumalik ka sa Panginoon, hindi ka itataboy ng Panginoon. Kahit kailan, hindi ka itataboy ng Panginoon. Dahil ang Panginoon, lagi lamang naman siyang naghihintay sa iyo. The Lord God will never be short of love and forgiveness. Sabi dito sa Hosea 6:1-3. Hosea 6, verses 1-3. Come, let us return to the Lord. He has torn us to pieces, but He will heal us. He has injured us, but He will bind up our wounds. After 2 days, He will revive us. On the 3rd day, He will restore us, that we may live in His presence. Let us acknowledge the Lord. Let us press on to acknowledge Him. As surely as the sun rises, He will appear. He will come to us like the winter rains, like the spring rains that water the earth. Kaya sabi sa inyo, sa Panginoon, walang mga coincidences. Kasi yun yung testimony kanina ni Brother Pito. Di ba? Kahit ilang beses kang sumemplang, ang Panginoon nariyan pa rin. Naghihintay na itayo ka. Kailangan lang na acknowledgement in your part. Nagkamali ako, Lord. Pero gusto ko nang bumalik. And again, the Lord will never be short in love and forgiveness. Alam niyo, parallel yun sa Romans 10:9-13. Napakaganda, sabi doon, if you declare with your mouth, Jesus is God, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. As Scripture says, anyone who believes in Him will never be put to shame. For there is no difference between Jew and Gentile. The same Lord is Lord of all, and richly blesses all who call on Him. For 13, verse 13, everyone who calls on the name of the Lord will be saved.
Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Ang requirement lang ay ano? Lumapit ka. Repent, but do not stop there. Sabi nga, we repent enough to be forgiven, but do we submit enough to be changed? Nanghihingi tayo ng tawad para mapatawad. Pero pagkatapos noon, ano nang gagawin mo? After repentance comes submission. Because with submission, yung pagbaba mo sa harapan ng Panginoon ay ano? Kasama nun ay ang pagbabago. Repent, but do not stop there. Repent and submit. And how can we submit? Number 1, throw away your idols. Sabi sa Matthew 5:27 to 30, kapag yung kamay mo nagiging rason ng pagkakasala mo, putulin mo. Kapag yung mata mo nagiging dahilan ng pagkakasala mo, dukutin mo. Hindi man yan literal, pero napakalalim ng ibig sabihin nun. Kapag yung tinitignan mo, nagiging dahilan ng magkakasala ka, simple lang gagawin mo. Anong gagawin mo? Ibabaling mo ang tingin mo dun. It is a choice. Whoever or whatever your heart holds its devotion to, that is your God. So analyze yourself. Ang devotion ko ba nasaan? Na kanino? And then you start there. If the answer is not the Lord, you throw it away. You throw it away. Dadating na po tayo ngayon sa conclusion. Conclusion, napakasimple lang. The more you think you are unworthy of God's forgiveness, the more you should return to Him. Sabi nga kanina sa testimony, hinahanap tayo ng Panginoon. Magpahanap tayo. Repent and then submit. Yung tanong kanina, what would you ask for? Analyze yourself. Hosea 10:2 says, their heart is deceitful, and now they must bear their guilt. The Lord will demolish their altars and destroy their sacred stones. If there's something that we should ask from the Lord, number 1, ito dapat yun mga kapatid, Psalm 119:11. I have hidden your words in my heart that I may not sin against you. A pure heart. Ang pusong hindi nagkakasala sa Panginoon. That is what we should ask for. And everything else will follow. So, bilang pagtatapos ng mensahe ng buwan ng Pebrero, nais kong iwanan sa inyo ang mga salitang ito. The best time to return to the Lord was yesterday. The next is now. Don't waste it. Magandang umaga po sa ating lahat. And to God be the glory. Tatawagan ko na po si Pastor Ed.